Salamat sa mapagpalang pagmamahal. Welcome to our 365 daily devotion. Ako po sa Alexander Gomez ng Batch 3. At ang topic for talakay natin ngayon ay ang kapangyarihan ng pangalan ni Kristo. Ngayon po ang ating pag-aaral ay Apostle John chapter 16 verses 23 to 24. At saan po natin ang ating puso't isip sa magandang salita ng Diyos. Nasabi dito na in that day, you will ask nothing of me. Truly, truly, I say to you, whatever you ask of the Father in my name, He will give it to you. Until now, you have asked nothing in my name. Ask, and you will receive, that your joy may be full. Sa Tagalog, sa araw na iyon ay hindi kayo matatanong sa akin ng anuman. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Kung kayo hihingi ng anuman sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niyo ito sa inyo. Hanggang ngayon wala pa kayong hinihingi anuman sa pangalan ko. Kayo hihingi at ay tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Teaching number 1. Praying in Jesus' name. It means praying using Jesus' rights and authority. Sa ating sarili, wala tayong karapatang lumapit sa Diyos dahil sa ating kasalanan. Ngunit sa pamamagitan ni Jesus sa kanyang kamatay at muling pagkabuhay, bigyan niya tayo ng daan upang makalapit sa kanya, sa Ama. Kaya kapag nananalangin tayo sa pangalan ni Jesus, tayo humingi batay sa kanyang ginawa, hindi sa ating sariling kabutihan. Teaching number 2. It means aligning ourselves with Jesus again. Hindi lang ito tungkol sa gusto natin, kung sa kung ano ang gusto ng Panginoon. Kapag nananalangin tayo sa pangalan ni Jesus, hinahaya natin siya ang magpatagal ang direksyon ng ating mga hiling, ang gusto niya, ang plano niya, at ang panooban niya ang masusunod. Teaching number 3. It means seeking the glory of God the Father. Ang tunay na panalangin sa pangalan ni Jesus ay may layuning mapatmanan ang Diyos Ama, hindi lang para sa ating kaginhawaan o tagumpay, kundi para makita ng mga tao ang kabutihan, pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Application number 1. Ask God's favor and blessings through Christ. Maging mapagkumbaba sa panalangin. Kilalanin na sa Jesus lamang ang dahilan kung bakit tayo maririnig ng Diyos. Kung tayo manalangin batay sa ating sariling kabutihan, kundi sa kabutihan ni Jesus. Application number 2. Align your prayers with Jesus' agenda. Bago tayo humingi, tanongin muna natin ang ating sarili. Ito ba'y ayon sa nais na Jesus o para lang sa ating sariling interes? Ang panalangin ay dapat nagmumula sa pusong handang sumunod, hindi lang humingi. Application number 3. Aim your prayers toward the greater glory of God. Sa bawat kahilingan, dapat natin tanongin, paano ito magbibigay ng luwalhati sa Diyos? Ang layunin ng panalangin ay hindi lang makuha ang gusto natin, kundi ipakita sa mundo kung gaano kabuti at kadakilaan ang Diyos. Yun lamang po ang aking devotion. Maraming salamat.